Maayong adlaw na usab, mga kaigsuonan ko nga nagapadayon og subaybay nining atong naandan nga tulamanon sa atong pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Og ato nasayran sa miaging higayon nga mismo si Ginoong Hesus mga igsuon nagkinahanglan sa makatabang kaniya nga makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Agod ang manunulat sa Hebrew, nag-ingon sa Hebrehanon 5, versikulo 7, sa mga adlaw sa tawhanon niyang kinabuhi si Jesus, uban sa makusog nga mga pagsinggit o paghilak, naghimog mga pag-ampo o pagpangamuyo ngadto kaniya nga arang makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Og siya gidungog tungod sa iyang Diyos nung kahadlok. So, sa dili pa kita magpadayon sa atong sunod nga episode, sa episode 16, mga igsuon. Hangyon ko kamo sa pag-uban kanako sa atong hamubo nga pag-ampo. Bala no gamanan nga Dios, amahan namo nga makagagahom sa tanan. Dalaygon gyud ikaw, amahan, sa walay katapusan. Ug kami, Ginoo, mapasalamaton kayo kay ikaw nagahatag kanamo sa kahigayunan nga kami mapasiguli kanimo pinaagi sa ikrasya sa kaluwasan. Nga maangkon lamang gayud namo pinaagi kang Ginoong Hesukristo nga imong bugtong anak nga imong gipadala dinhi sa kalibutan aron nga masayran namo ang iyang kinabuhi ug nga matuman namo ang maayong balita mahitungod kaniya. Dalaygon nga Dios, among mga pag-ampo nga niining mga orasa ikaw magauban kanamo pinaagi sa imong espiritu ug hatagan mo kami ang matag usa kanamo sa bukas nga mga igdulungog ug among mga kasing-kasing aron nga among mahimo Ginoo ang angay namo nga madunggan. Yes, Lord, maikinabuhi namo. Kini o Dios among mga pag-ampo ug among gipasalamatan kini sibusad sa imong kabubuton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa imong presensya, dunay paglaom. Sa imong giliran, ako malipayon. Ang imong pagkakos, magapanalipod. Sa mga pagsulay, ako maligunon. Dili na mangitang lain, kontento na si muhang gugma. Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan, ang akong tanan. Sa imong presensya at tunay paglaom. Sa imong giliran, ako malipayon. Ang imong pagkakos, pagkapanalipod. Sa mga pagsulay,
ako maliguno. Dili na mangitaglay, kontento na simuhang gugma. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa akong imong himayan. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himayan. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan. Ang akong tanan, ang akong tanan, ang akong tanan, ang akong tanan. Sa atong pagpadayon karon mga igsoon sa episode 16, dinhi nato makita ang katumanan na sa maayong balita ni Ginoong Hesus. If you still remember in our mga previous nga mga lessons, ang gospel ni Jesus Christ was stated in the letter of Paul to the Corinthians. In his first letter to the Corinthians, makita tato in chapter 15 verses 1 to 4. Ug nga didto gi-emphasize ug maayo ni Paul ang gospel nga mao ang kamatayon ni Ginoong Hesus, ang iyang pagkalubong ug ang pagkabanhaw. So dinhi nga episode nato masayran ang mahitungod sa pagkamatay, pagkalubong ug ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Si Jesus namatay sumala sa kasulatan. Og dinhi sa sulat ni Apostol ni Lucas, sulat ni Lucas sa chapter 23 verse 44 to 46. Makita nato dinhi. Nagingon siya sa English Version Bible. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn into two. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Ang praise dinhi nga nagasulti, he breathed his last. Nagpasabot nga mabugtuan na siya sa iyang kinabuhi or mamatay na siya. So maklaro na to diri nga niining bahina sa sulat ni Lucas, nagsulti na siya nga si Ginoong Hesus sulod sa 3 ka oras nga nagbitay siya didto sa krus. Niabot ang takna nga mabugtuan siya sa iyang kinabuhi or ginanawa. Yes, Jesus was hung on the cross. No, didto siya sa krus nagbitay sulod sa sugod sa alas 12. No? Sa udto, noon, up to 3 in the afternoon. And
take notice also that the writer, ang manunulat, niyang gi-emphasize na there was darkness that came over the whole land. Tulo ka oras ang panahon nga si Ginoong Hesus nagdupa na dito sa cross ug hantod sa oras nga nabugtuan siya sa iyang gininhawa. Yes, from 12 noon to 3 in the afternoon, there was darkness. Unsa ka kato nga hitabo? Sa mata sa tao, dako kaayo kato nga kahibulungan. Nag-eclipse ka, na kay solar eclipse nga nahitabo atong panahona. Sa mga tao nga nakasaksi atong adlaw, adunay talagsaon nga nahitabo para kanila. Apan sumala sa siyensya, wala may nahitabo ni atong panahona base sa ilang pagsusi, pagtuon, mahitungod sa kahimtang sa panahon, adtong adlaw sa paglansang ni Ginoong Hesus dito sa cross. Ang mga expert sa science nagsulti nga walay natala nga total nga solar eclipse at the time. Now, darkness, no? Darkness, ingon dia. There was darkness from 12 noon up to 3 in the afternoon. So, dinhi sa Biblia, ato mabalaan mga igsuon nga ang darkness, ga representar ka na siya. Something that the human eyes could see. No? Katong nga higayuna, dili lang to kay ordinarily, nga nagngit-ngit lang, kundili adunay labaw pa, nga kahulugan, nga nganong ningit-ngit ang tibuok kalibutan. Sugod sa alas 12, paing sa alas 3 sa hapon. Ug mao man tong panahona nga nagbitay si Ginoong Hesus sa krus. Unsa baka ay kahulugan ni adto? Ang Apostol Pedro, giklaro niya sa iyang sulat, sa una niyang sulat, nag-mention siya diha sa chapter 2 verse 24 in the English version, nag-ingon, He Himself bore our sins. Bore our sins. Past tense. Bore. Iyan ang gi-antos ang atong mga sala in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. So, klaro din nga nagsulti ang apostol Pedro nga sa panahon nga siya nagsulat, iya nang nasabtan nga sa panahon gikan sa alas 12 sa udto paingon sa alas 3 sa hapon, ang atong Ginoong Hesukristo didto man sa krus, ingon siya diha nga siya ni atong panahona nga didto sa krus, iyang giantos ang atong mga sala. He bore our sins. He Himself, while ay nag-antos sa atong mga sala didto sa krus, diha sa iyang lawas. So katong kangit-ngit mga igsoon nga nahitabo, no? Ga-representar kato sa sala nga giantos ni Ginoong Hesus didto sa cross. Ang sala kabahin siya sabmog na sa prinsipe sa kangit-ngit, si Satanas. So dako ang kahulugan nga or klaro nga ang kahulugan sa nahitabo nga kangit-ngit sa panahon nga naganto si Ginoong Hesus didto sa cross sulod sa 3 ka oras. Kadtong orasa iyang giantos ingon diha, no, ang atong mga sala. But pasabot nga sulod sugod sa alas
12 sa udto, payon sa alas 3 sa hapon, hangtod siya na nabugtuan sa iyang gininawa, ang tanan, mga sala sa tao, sa kalibutan, gikan sa unang mga kapanahunan, sa wala pa si Ginoong Hesus. Sala nila ni Abraham, ni Moses, ni Isaac, ni Jacob, o si bisan kinsa nga matinudaon nun. Apil pa manggani ang tulisan sa krus nga nag-ilakan niya nga Ginoo. Tanan, before sa kamatayon ni Jesus, sa panahon nga siya namatay, o ang mga sala sa umaabot nga mga tao sa kalibutan, apil ng ato, iya nang giantos dito sa cross. Si Jesus, ingon diha sa Biblia, bisan si Pedro nakasulti sa versikulo 22, sa una Pedro chapter 2, verse 22, that Jesus had no sin. He committed no sin, and deceit was not found in his mouth. So, si klaro kaayo nga si Jesus mao lamang gyud ang angayan nga mahimong halad nga mo shed sa iyang kaugalingon nga dugo, mo iyang ipaawas ang iyang dugo, no? O itugyan niya ang kaugalingon magantos aron ma-available ang dugo aron nga ang atong mga sala mapasaylo. Yes. He received the punishment of sin para lang sa ato. Mga igsoon, mao kini ang kahulugan ni atong oras nga si Ginong nga ang kalibutan na sinati ang tumang kangit-ngit gikan sa alas 12 sa udto paingon sa alas 3 sa hapon. Tinuod ba gayud nga iyang giantos ang iyang ang atong mga sala? Si Pablo ni Uyon pinaagi sa pag-ingon diya sa ika-2 Korinto kapitulo 5 versikulo 21. Nag-ingon din God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So, klaro kayo nga mismo si Apostol Pablo nagauyon siya nga si Ginoong Hesus walay sala. Angayan siya nga mahimong offering o iyang gi-offer ang iyang kaugalingon. He became sin for us. Yes. Para lamang mahatagan ang kada usa sa ato mga higala ug kahigayunan nga matarungan kita, ma-justify kita sa atong mga sala. Yes, to become the righteousness of God. Muna, mga igsoon or mga higala nga may nungdanon kayo nga ato kining masabot. Aron nga ang atong pagtuo mutubo o nga ato usab matuman ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Kay kabahin man kini sa maayong balita niya. Ang kamatayon, ang pagkalubong, o ang pagkabanhaw. O kinahanglan man ni patuman. Kay sumala sa atong natunan sa mga miagi natong episode nga ang dili mutuman sa maayong balita ni Ginoong Hesus pagasilutan niya sa nagadilaab nga kalayo. Ato ta sa Mateo chapter 27 verse 46. Unsay giingon ni Mateo dinhi? About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Siyempre, si Ginoong Hesus, giingon man,
ni Pablo nga walay sala. He had no sin. Pero gihimo siyang sala para kanato. Meaning by becoming a sin offering, no? Mahitabo gyud nga daw sama nga mubiya sa iya ang Dios. Oo. Kay siyempre ang sala, mga igala, dili man mahimo nga muuban ang Espiritu o ang Diyos. Espiritu, dili man mag-uban sa sala. Dili man magkauyon ang kahayag ug ang kangitngit. Now, niadtong timan niadtong 3 ka oras nga giantos ni Ginoong Hesus ang atong mga sala didto sa cross, siya mismo nahimong sala. Iya mangyamin. Nisulod man diya sa iyang lawas ang tanan mga sala. Ang past, present, ug ang future nga mga sins sa tao. Yes. So, ang naitabo, nabati ni Jesus ang gitawag og separation sa iyang kaugalingon, ang pag-separate sa balaang espiritu. Oo. Diya sa iyang lawas. Kay di man pwede ang espiritu sa Dios mga igsuon mupuyo sa kinaladman sa atong pagkatao. In our previous lesson, atong learn nga ang Holy Spirit is mudwell kana siya sa atong human spirit. Siya maghimo og mukos nga ma-born or ma-renew or ma-regenerate ang atong human spirit. He is the one that is essential for our being born again in the Spirit. So, siyempre, ang atong Ginoo nini gayuna kay iya manggiamin ang atong mga sala diya sa iyang lawas, nabati na niya nga ang Diyos Espiritu Santo mubiya na sa iyang lawas. Ug siya mamatay na gayud. Mao kana siya nga nakasinggit siya sa makusog nga mga sulti o tingog. Ingon siya nga Eli, Eli, lema sabaktani. Ang abot pasabot pa sa in English nga Diyos ko, nganong biyaan mo ako. Kini nga mga katapusan nga pulong sa atong Ginoo. Taliwala nga iya kining nasulti igsuon, dili kini nagapasabot nga wala siya'y salig sa Diyos Amahan. Nga sarang mao'y makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Uban sa Espiritu Santo. Kundili sa akong gikaingon nga nabati niya nga mubulag na ang Espiritu sa Dios sa iyang kinabuhi. Kay dili lagi mahimo nga mag-uban ang sala ug ang Espiritu Santo. Sumo kana nga nakasulti si Ginoong Hesus, nganong gibiyaan mo ako. Now, ang pangutana, how was Jesus saved from that? Giyon sa man sa Diyos pagluwas. Kaya nagampo biya siya. During Jesus' life on earth. Di ba na ito sa verse na ako itong yata ganina sa Hebrews chapter 5 verse 7. Nga siya nagampo, pinaagi sa mga makusog nga pagsinggit ug pagtuaw sa makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Oh. Ang pangutana, giyon sa si Ginoong Hesus pagluwas gikan sa kamatayon. So,
Kini angay nato kining timan-an ug maayo. Kay mao usab ni ang atong buhaton kibali sa atong pagtuman sa paagi nga siya maluwas gikan sa kamatayon, ato sad kining i-apply sa atong espiritual nga kinabuhi. Si Ginoong Hesus sa oras gikan sa alas 12 pain sa alas 3, pag-antos niya sa atong mga sala, niabot sa punto nga nabugtuan siya sa gininawa. Ug tanaw nato dinhi sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 46. Sa English Version Bible nagingon dinhi, Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Mga igsoon, una sa tanan, makita nato diri, niining bersikulo, ang paagi nga si Ginoong Hesus maluwas gikan sa kamatayon. Una sa tanan, aduna siya pagtuo. Yes, importante kaayo nga adunay pagtuo. Bisan ka nato, kinahanglan nga tuhuan sad nato kung unsa ang paagi sa kaluwasan. Now, si Ginoong Hesus nagingon dia nga sa makusog nga pag sulti, iyang tawag, iyang ampo, gihangyo ang Diyos Amahan, nga iya kunong itugyan ang iyang tawhanong espiritu. So, makita nato, mga igsuon, that si Jesus, in spite sa sufferings nga iyang na hiaguman sa iyang lawas, samtang atuwa siya sa krus, nahimo pa niya nga magpabilin siya sa iyang pagtuhangtod sa katapusan niyang gininawa. Ingon siya, "Father, into your hands I commit my spirit." Bisan na nagkalisod siya dito sa krus, nahimo gyapon niya nga itugyan ang iyang kalag dito sa Amahan. So una sa tanan, maklaro nato nga adunay pagtuo niya. Bisan pa taliwala sa mga pag-antos, bisan pa nga siya mamatay, siya pagabanhawon. Ikadua, namatay siya. Klaro diha sa bersikulo, he breathed his last. Nabugtuan siya sa iyang ginanawa. So, una, namatay siya, doon na siya pagtuo, namatay siya, o ang ikatulo is nga siya gilubong. Doon ay tao, ganginganlan o Joseph of Arimathea, who buried Jesus in the tomb. So, muna ang ikatulo, kinahanglan nga para maluwas siya gikan sa kamatayon, kinahanglan nga mo agi gyapon siya og lubong. In Luke chapter 23 verse 50 to 53, nag-ingon din in the English Version Bible, "Now there was a man named Joseph of Arimathea, member of the council, a good and upright man who had not consented to the decisions and action. He came from the Judean town of Arimathea, and he himself was waiting for the kingdom of God. Going to Pilate for he asked for Jesus' body. Then he took it down, wrapped it in a linen cloth, and placed it in a tomb cut in the rock, one in which no one had ever been laid." So klaro na to nga si Jose, no? Joseph of Arimathea, gigamit siya
sa Dios nga para maglubong kang Ginoong Hesus Kristo. So importante nga ang taong patay ilubong manggayod. So sa ilang tradisyon, diha man nila ilubong sa mga gikubkob nga mga lubnganan diha sa bato. Kay dito sa dapit sa mga Hudiyo sa Israel, ang kadaghanan sa mga lubnganan diha man nila buhaton sa batuon nga mga buntod o bukid. Yes. Ang ikaupat nga instrumental kaayo para sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon nga mahatagan siya og bag-o nga kinabuhi diha sa espiritu. Mao ang Diyos Amahan, mga igsoon. Yes, the Father in heaven raised Jesus from the dead. In Galatians chapter 1 verse 1, nag-ingon diya, Paul, an apostle, sent not from men nor by man, but by Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. So, ang God the Father, klaro kayo, that was His overall plan that once Jesus will die on the cross, nga iyang tumanon, iyang i-obey ang paagi nga kita matarungan, then God will raise Him from the dead. Beside that, the one that gives power of raising Jesus from the dead, from the grave, is the Holy Spirit. In Romans chapter 8, verse 11, nag-ingon diha in the English Version Bible that, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So the Holy Spirit is mentioned by the apostle that the one that had raised Jesus from the dead. Klaro, no? Nga importante day kayo nga ang Espiritu Santo mao'y magapuyo diya sa atong kinabuhi kay siya di ay usab ang mao ang banhaw kanato unya pinaagi sa iyang gahom sa kaulayhiyang mga adlaw. In Luke chapter 24 verse 6, makita nato dinhi nga nabanhaw na si Ginoong Hesus. Nagingon dinhi si Lucas, He is not here. He has risen. Remember how He told you while He was still with you in Galilee. Well, si Lucas ang nagsulat. Apan ang anghel sa Dios mao'y nagsulti ni atong tulo ka mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga mga babae nga miadto sayo sa buntag didto sa iyang lubnganan aron sa pagdihog kaniya sa mga lamas aron nga mapreserbar ang iyang lawas. Yes. Ang pangutana karon mga igsoon, unsa may mahitabo kung si Ginoong Hesus wala na banhaw? Well, ang apostol Pablo nag-ingon sa iyang unang sulat sa Korinto in chapter 15 verse 17, nag-ingon siya, and if Christ was not raised, your faith is futile. You are still in your sins. So, kung wala ko nung nabanaw si Ginoong Hesus, gikan sa kamatayon, mga igsoon, ang atong pagtuo, useless. Walay pulos. Kaya nga naman, dili man kita mabag-o. Dili man kita ma-renew. Yes. Magpabilin pagyapon kita sa sala. Ingon ni Apostol Pablo. The Christian faith is futile. That's why Jesus was raised pinagi sa grasya sa Diyos. Mausab kanato. Pagabanahon kita, sumala sa grasya sa Diyos. And in
our last verse in Colossians chapter 1 verse 18, basahon ko sa English Version Bible. Nag-ingon din eh, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. So maklaro nato mga higala nga si Ginoong Hesus, siya lamang gayud ang unang nabanhaw, firstborn, gikan sa kamatayon. Wala pa'y si bisan kinsa nga nabanhaw, nga makaingon ta nga atuan na sa langit, nga moingon kita nga tuwa na atong mga himinahal, no? Uban sa Dios didto sa langit. Wala pa, kay wala pa laing labanhaw gikan sa kamatayon. And that's why our Lord Jesus Christ, He is the head of the church. Siya gyud ang ulo sa iglesia. Siya gyud ang labaw. Walay mahimong labaw nga tao diha sulod sa iglesia. Kadtong mga sumusunod niya will become His body, the church. He is the head, and we, His believers, the body of Christ, is called the church. Agi og pagtapos sa akong mensahe karon nga adlaw mga igsoon. Ato lamang ako kamong pahinumduman nga base sa atong na kutlo nga mga pagtulunan sa Biblia nga si Ginoong Hesus, no? Jesus. Siya lamang ang nakatuman or iyang natuman, natagaan sa katumanan ang trabaho or ang buluhaton sa Dios nga gipabuhat kaniya. Ug nga siya nahimong ulo sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Amen? Amen. Maayong buntag sa inyong tanan. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily
Magampo kita agi sa pagtapos nato nining atong episode. May gugmaon nga Dios, amahan nga langit nun, salamat kaayo sa mga pulong nga imong gipabot kanamo karon nga adlaw, ug nga labaw sa tanan salamat o Dios sa paghatag og tin-aw nga hatag nga explanation alang sa kamatayon ug pagkalubong ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Hinaot amahan nga kini usab amo kini mahatagan sa katumanan dinhi sa among kinabuhi, kay mao man kini ang ebanghelyo or ang maayong balita ni Ginoong Hesus nga gusto mo ipatuman sa matag usa sa mga mahimo mong mga kaanakan. Dalaygon nga amahan among mga pagampo nga tupunan pa nimo o Dios ang among kadasig sa among pagtuunin sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, ug labaw sa tanan tagaan mo kami og dugang nga panahon nga makapadayon kami sa among mga episode pa sa umaabot nga mga semana. Kini o Dios among giampo ug among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.